Umalis agad si Lango kasama ang mga adventurer matapos maayos ang mga usapan sa nayon. Ang layunin niya ay kumbinsihin ang Chamber of Commerce para makakuha ng sapat na manggagawa at materyales na kakailanganin sa patuloy na pagpapaunlad ng teritoryo. Bukod pa rito, ipinakiusap din ni Van na magpadala ng liham kay Murcia, ang kanyang kapatid, upang ipakita ang lahat ng nagawa at mga tagumpay ng kanilang teritoryo. Ang pinakamalakas na panlaban ni Van sa negosasyon ay hindi lamang salita, kundi ang ebidensya, balat ng dragon at magic core. Patunay ng kanilang tagumpay at lakas. Habang inaasikaso ang mga plano, ipinakita ni Van ang bagong tayong tindahan para kay Belle. Ipinaliwanag niya na ang unang palapag ay gagawing shop, ang ikalawang palapag ay tirahan, at ang ilalim naman ay magiging bodega. Kahit simple ang disenyo, malinaw na pinag-isipan ito para sa pangmatagalang gamit. May kaunting pag-aalala si Belle tungkol sa itsura ng shop, ngunit kalmado siyang sinagot ni Van, kung may problema, aayusin at uulitin niya agad. Sa ikalawang kalahati ng araw, umalis sina Van, Belle, at ang iba papatungo sa ilog. Kahit ramdam ang pagod sa mahabang lakaran, hindi nagpahalata si Van at sinabing ayos lang siya. Napansin ito ng grupo, lalo na ni Belle, na kahit bata pa. May malasakit si Van sa mga kasama niya at inuuna pa rin ang kapakanan ng lahat kaysa sa sarili. Habang naglalakad sa masukal na daan, makikita ang tunay na ugali ni Van, maingat, magalang, at may kontrol sa sarili. Kahit may dala siyang espesyalidad at malinaw na malakas siya, hindi niya ipinapakita ang lakas ng walang dahilan. Sa isip niya, gusto niyang ipakita ang kabutihan at malasakit bilang isang lord, ngunit ramdam din niya na unti-unting nauubos ang kanyang lakas dahil sa patuloy na responsibilidad. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay mula sa nayon, tumambad sa kanila ang isang malawak at magandang ilog, ang sagot sa pinakamahalagang problema ng teritoryo, tubig. Dito nagsimula ang konstruksyon ng supply ng tubig, isang napakahalagang hakbang para sa kaligtasan, kalinisan, at paglago ng kanilang lupain. Sa sandaling ito, malinaw na hindi lang depensa ang iniisip ni Van, kundi ang kinabukasan ng buong teritoryo. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, malinaw na si Dee ang may pinakamabigat na trabaho. Sa bawat hataw ng kanyang espesyalidad, agad na nahuhukay ang lupa ng 10-10 metro sa isang iglap dahil sa tulong ng kanyang mahika. Kapag nagpapahinga si Dee, sina Kamsin at ang iba pang kalalakihan ang kusang nagpapatuloy ng paghuhukay gamit ang kani-kanilang kagamitan. Dahil dito, tuloy-tuloy ang progreso kahit walang tigil ang trabaho, at unti-unting nabubuo ang malalim na kanal papunta sa ilog. Habang pinapanood si Dee, napansin ng grupo ang hindi pangkaraniwang lakas niya. May nagbulong na nasa 40 taong gulang na si Dee, pero sa galaw at lakas niya, parang nasa kasagsagan pa rin ng kanyang prime. Bigla siyang natawa ng malakas, dahilan para magtaka ang lahat kung ano ang pinagmumulan ng kanyang halakhak. Sa isip ng ilan, lalo nilang napagtanto na hindi basta-basta ang mga taong nakapaligid kay Van, bawat isa ay may kakayahan at karanasang bihira makita sa isang maliit na nayon. Samantala, tahimik na nagmamasid si Van, kasama si Mary Belle. Pinag-usapan nila ang bigat ng proyekto, ang distansya mula sa ilog hanggang sa nayon ay mahaba, at ang paggawa ng waterway ay hindi madali. Gayunpaman, mariing sinabi ni Van na hindi sila mabubuhay ng maayos kung walang sapat na tubig. Idinagdag pa niya na ang tunay na halaga ng proyektong ito ay hindi lang ang resulta, kundi ang satisfaction ng pagtutulungan, dahil may mga bagay na hindi kayang gawin ng isang tao lang. Makalipas ang 8 oras, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari, kitang-kita na ang nayon mula sa kanilang kinaroroonan. Ayon sa plano, dapat ay aabot ng halos 1 linggo ang ganitong trabaho, ngunit dahil sa bilis at lakas ng grupo, halos kalahating araw lang ang inabot.
Nagulat ang lahat sa bilis ng progreso, at doon napagtanto ni Van na ito ang daan para mas maging komportable ang buhay sa teritoryo. Kapag gumanda ang pamumuhay, mas dadami ang darating na mga ngalakal at tao, at doon magsisimula ang tunay na pag-unlad ng nayon. Habang patuloy ang paghuhukay, napansin ni Van ang kalagayan ng lahat. Kahit sinabi ng ilan na kung ipagpapatuloy pa nila ang trabaho ay maaabot na nila ang nayon sa loob lamang ng ilang oras, mahinahon niyang iminungkahi na itigil muna ang trabaho para sa araw na iyon. Kitang-kita ang pagod sa mukha ng grupo, lalo na kina Abo, Lou, at Kamsin, na halos manginig na ang katawan sa sobrang pagod. Para kay Van, mahalaga ang bilis, pero mas mahalaga pa rin ang kaligtasan at kondisyon ng mga tao. Sa pagtatapos ng araw, malinaw sa lahat ang isang bagay, hindi basta-basta ang lakas ng matatandang henerasyon at mga veterano. Si Dee, sa kabila ng edad, ay nananatiling matatag at puno ng lakas, bagay na ikinagulat ng mga mas bata. May nagbiro pa na akala nila ay nakahanap na sila ng perpektong training method, pero agad ding napagtanto ni Van na hindi dapat abusuhin ang ganitong lakas. Sa isip niya, nakakatakot isipin kung gaano kalaki ang potensyal ng mga taong ito kapag kinakailangan. Kinabukasan, mas maaga pa lang ay isang himala na agad ang nangyari, bago pa man matapos ang umaga, tuluyan na nilang nahukay ang daanan papasok sa nayon. Maingat na sinabi ni Van na oras na para pakawalan ang tubig, tanda ng pagtatapos ng pinakamahirap na bahagi ng proyekto. Nagpasalamat siya kina Dee, Abo, Lou, Kamsin, at sa lahat ng tumulong, sabay sabing nauunawaan niya kung gaano kabigat ang naging trabaho para sa kanila. Ramdam ng grupo na ang lahat ng pagod ay unti-unting napapalitan ng saya at ginhawa. Sa hudyat ni Van na, open up, tuluyang bumuhos ang tubig sa bagong gawang daluyan. Malakas ang agos, sumabog ang tubig sa kanal, at mabilis na dumaloy patungo sa nayon. Napanganga ang lahat sa tanawin, ang dati tuyong lupa ay ngayon ay dinadaluyan na ng buhay. Habang nakangiti si Van at pinagmamasdan ang resulta, malinaw sa kanyang isipan na ito ang simula ng mas maayos, mas komportable, at mas masaganang buhay para sa buong teritoryo. Sa wakas, gumalaw na ang planong matagal nang iniisip ni Van. Mabilis na umagos ang tubig sa bagong hukay na kanal, diretsyong konektado sa ilog. Habang pinapanood ito ng lahat, hindi maitago ang tuwa sa mukha ni Van. Masigla niyang sinabi na maayos ang takbo at mabilis ang agos, patunay na tama ang pagkakagawa nila. Sina Lou, Dee, Abo, at Kamsin ay napangiti rin habang pinagmamasdan ng tubig na dati imposible nilang makuha para sa teritoryo. Habang mas lumalapit ang tubig sa nayon, may napagtanto ang mga matatanda, hindi pa rin ito ligtas inumin ng diretsyo. Ipinaliwanag ni Dee na kailangan pa itong salain at pakuluan. Dito agad nag-isip si Van ng solusyon. Sinabi niya na makakatipid sila ng oras at lakas kung gagamit sila ng espesyal na kagamitan sa halip na paulit-ulit na pumunta sa ilog. Tahimik na nakinig sina Abo at Lou, habang napahanga sa lalim ng pag-iisip ng batang Lord. Lumapit si Van kay Lou at may ningning sa mga mata niyang tinanong, "Interesado ka ba sa gagawin ko?" Medyo nagulat si Lou pero agad ding sumagot ng oo. Dito iminungkahi ni Van na sabay nilang likhain ang isang instrumento, isang simpleng makina para sa tubig. Kahit may kaba, ramdam ni Lou ang kasiyahan, lalo na't mahilig siya sa paggawa ng mga proyekto. Para sa kanya, isa itong pagkakataon na muling maramdaman ang saya ng paglikha. Ipinakita ni Van ang kanyang plano, isang water filtering system. Ang tubig mula sa kanal ay dadaan muna sa filter na gawa sa mga sanga, dahon, buhangin, lupa, bato, at tela, bago ito mapunta sa imbakan. Mula roon, dadaloy ito papunta sa metal gear tank, at pagkatapos ay papakuluan gamit ang boiler. Ipinaliwanag din ni Van na lalagyan ng copper plating ang loob para maiwasan ang kalawang.
Napawaw sina Lou, Dee, at Abo, habang iniisip kung gaano ka-advance ang ideyang ito para sa isang batang lord. Nang tuluyang mapuno ng tubig ang lagusan at ang espasyo sa loob ng nayon, sabay-sabay na namangha ang lahat. Nakatayo si Van sa unahan, nakangiti at punong-puno ng pag-asa. Sa likod niya ay si Dee, tahimik ngunit halatang humahanga sa pamumuno ni Van. Ang dating tuyong teritoryo ay ngayon pa ng tubig at posibilidad, isang malaking hakbang patungo sa mas ligtas, mas maayos, at mas masaganang buhay para sa kanilang lahat. Habang tinitingnan ni Van ang bagong gawang kanal, agad siyang nagtanong kung ano ang mangyayari kapag tumaas ang tubig dahil sa ulan. Tahimik na nag-isip si Lou, sa kanya ipinaliwanag na sa mga lugar na madalas bawain, pinapalapad ang daluyan ng tubig at nilalagyan ng embankment para hindi umapaw. Dagdag pa ni Lou, mahalaga ang tamang disenyo dahil kapag walang labasan ng tubig, siguradong babahaw ang nayon. Dito napagtanto ni Van na hindi sapat ang simpleng kanal, kailangan ng mas maayos na solusyon. Iminungkahi ni Van na kung sakaling umapaw ang tubig, ibalik ito pabalik sa ilog, o kaya'y gumawa ng lawa sa likuran ng nayon. Pinuri ni Lou ang ideya at sinabing napakahalaga ng reservoir, lalo na sa mga panahong walang ulan at walang sapat na tubig na galing sa ilog. Nagkasundo silang dalawa na ang paggawa ng lawa ang pinakamagandang solusyon, basta't may sapat na hakbang para maiwasan ang pagbaha. Dahil dito, agad nilang napagdesisyonan na simulan ang proyekto kahit alanganin ang oras. Ipinakita ang plano ng lugar, isang lawa na itatayo mga 200 metro mula sa likod ng nayon. Nilinaw ni Van na urgent ang proyekto at kailangang matapos bago dumating ang malalakas na ulan. Sa loob lamang ng 3 araw, halos makumplito na ang lawa. Habang pinagmamasdan ni Van ang kumikislap na tubig, sinabi niyang gusto pa sana niyang maglagay ng spillway, ngunit kailangan muna niyang pag-isipan kung paano ito gagamitin ng praktikal. Sa kabila nito, nasiyahan siya sa dami ng naipong tubig at ramdam niyang malaking tulong ito sa teritoryo. Maagang umaga, nagising si Van habang madilim pa ang langit, hindi pa sumisikat ang araw. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Sa kabilang banda, ipinakita na nagkakagulo ang mga tao sa nayon, kabilang si Rhonda San, na halatang nag-aalala. Sa loob ng silid, makikitang inaayos ni Lilia ang suot ni Van habang humihingi ng paumanhin, senyales na may biglaang nangyari. Ramdam ang tensyon, isang bagong pagsubok ang paparating matapos ang tagumpay sa lawa. Habang nagmamadaling kumilos ang lahat dahil sa kaguluhan, makikita si Van na hinihila ni Disan papunta sa pinangyayarihan ng gulo. Sinabi ni Disan na paparating na rin si Espada San, at mukhang seryoso ang sitwasyon. Habang naglalakad sila, napansin ni Van ang pangalan ng bagong lawa at napatanong siya kung sino ang nagbigay nito ng ganoong pangalan. Doon ipinaliwanag ni Disan na tinawag itong Lake Van bilang pagkilala sa nagawa ni Van para sa nayon. Dahil dito, bahagyang nahiya si Van at naramdaman niyang parang hindi siya komportable sa ganoong karangalan. Hindi pa tapos doon dahil nalaman ni Van na hindi lang pala ang lawa ang pinangalanan sa kanya. Maging ang buong nayon ay pinalitan ng pangalan at ngayon ay tinatawag na Van Village. Lalong natarante si Van at sinabi niyang parang hindi tama ang ganito at nakakaramdam siya ng hiya. Ngunit bago pa siya makapagreklamo ng tuluyan, biglang may isang lalaking sumigaw at tinawag siya bilang, Mr. Van, sabay pilit na hinayla siya upang ipakita ang nangyayari sa lawa. Pagdating nila sa lugar, makikita ang maraming mamamayan na nagtitipon at nakatingin sa lawa. Ipinapakita sa eksena ang simpleng diagram ng village at lake, na malinaw na nagpapakita na ang daraanan papunta sa lawa ay mula sa likurang bahagi ng nayon, ayon sa planong ginawa ni Van. Habang tinitingnan ito, halatang kinakabahan si Van dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa sitwasyon. Pagharap mismo ni Van sa lawa, tinanong niya kung ano ang nangyayari.
Makikita sa mukha ng mga tao ang pag-aalala habang tinatawag pa rin siya bilang Mr. Van. Sa kabilang bahagi ng panel, ipinakita ang tahimik ngunit malalim na tubig ng lawa, na tila may hindi pangkaraniwang presensya sa loob nito. Biglang may isang nilalang ang dahan-daang lumitaw mula sa gitna ng lawa. Isang misteryosong anyo na may kakaibang tenga at palamuting tila hindi tao ang makikita, nakalubog pa ang kalahati ng katawan sa tubig. Nagulat si Van at napatanong kung ano iyon, habang ang eksena na malinaw na nagpapahiwatig na may malaking pangyayari na susunod kaugnay ng nilalang sa lawa.